Ano kung ang dahilan kung bakit ka nawawalan ng pera sa trading ay walang kinalaman sa iyong diskarte? Napanood mo na ang mga video sa YouTube, na-download mo na ang mga indicator, lumipat ka na mula sa forex papuntang crypto papuntang options, hinahabol ang isang trade na sa wakas ay magpapabalik sa lahat ng hirap, ngunit hindi kailanman. Bakit? Dahil ang trading ay hindi lang tungkol sa mga chart, ito ay tungkol sa iyo, sa iyong mga emosyon, sa iyong disiplina, sa iyong mindset. At narito ang totoo na hindi sasabihin sa iyo ng karamihan. Ang merkado ay walang pakialam sa iyong mga pangarap, nagbibigay ito ng gantimpala sa mga sumusunod sa mga batas, mga hindi masisirang prinsipyo na gumagabay sa bawat matagumpay na trader. Kahit na ikaw ay nakaupo sa isang hedge fund office o nagtitrade mula sa iyong kwarto. Ito ay tungkol sa pagtulong sa iyo na maging uri ng trader na hindi nangangailangan ng 20 diskarte. Isa lang ang edge, isang sistema, isang mindset, at ang disiplina na sundin ito araw-araw. Kung pagod ka na sa pagkawala hindi dahil sa bobo ka, kundi dahil sa wala kang disiplina, emosyonal, o nabigla, maligayang pagdating sa batas ng trading, hindi nag-aalok ang merkado ng pangalawang pagkakataon. Ang laro na iyong nilalaro kung sinabi ko sa iyo na ang karamihan sa mga trader ay hindi talaga nagte-trade. Nagsusugal sila, nagre-react, umaasa. Pinipindot nila ang mga pindutan at nagdarasal na bigyan sila ng merkado ng buto, medyo harsh, tama. Ngunit kung nakita mo na ang iyong sarili na nakaupo sa harap ng iyong screen, pinagpapawisan dahil sa isang pulang kandila at bumubulong, sana tumaas, kaunti lang, kung gayon, binabati kita, nilaro mo na ang larong ito, sa maling paraan. Bago ka manalo, kailangan mong malaman kung anong laro ang nilalaro mo, dahil kung sa tingin mo ay naglalaro ka ng chess, ngunit naglalaro ka pala ng poker, matatalo ka, ng masama. Diretsuhin na natin, ang trading ay hindi trabaho. Hindi rin ito negosyo sa tradisyonal na kahulugan. Hindi rin ito investment, at tiyak na hindi ito ang golden eye na sinusubukan ibenta sa iyo ng mga tao sa TikTok at Instagram, pindutin lang ang buy at panoorin ang pagpasok ng pera. Iyan ay isang pantasya na binalutan ng isang screenshot, ang merkado ay isang laro. Isang brutal, maganda, $1 billion na laro ng probabilities, psikolohiya, at disiplina. At sa sandaling ituring mo ito bilang anumang bagay, lalamunin ka nito ng buhay, narito kung saan nagkakamali ang karamihan sa mga nagsisimula. Pumapasok sila sa trading na iniisip na ito ay tulad ng kasino, maliban na mas matalino sila. Newsflash, lahat ay nag-iisip na mas matalino sila, tulad ng lahat ay nag-isip na sila ay isang magaling na driver hanggang sa umulan. Ang mga bagong trader ay madalas na may parehong vibe, tulad ng isang taong naglalakad sa isang kasino na may tiyak na sistema upang talunin ang roulette wheel. Na-backtest na nila ito, sinubukan ito ng kanilang pinsan, gumana pa nga minsan sa isang demo account. Kaya't naglalaro na sila ng live, totoong pera, totoong emosyon. Nanalo sila ng kaunti, pagkatapos ay natalo, pagkatapos ay nag-double down, pagkatapos ay naubos, at umalis sila na nagsasabing, niloloko ang merkado. Ngunit hindi niloloko ang merkado. Mas matalino lang ito kaysa sayo, maliban kung igalang mo ang laro. Ang trading ay hindi tungkol sa pagiging tama, ito ay tungkol sa pagiging handa na magkamali, at makaligtas pa rin. Kung ano talaga ang larong ito? Hatiin natin ito, isipin ang isang laro kung saan hindi mo alam kung ano ang hawak ng ibang manlalaro. Pareho ang mga patakaran, ngunit hindi ang mga resulta. Maaari kang mawalan ng pera kahit na gumawa ka ng magandang desisyon, maaari kang kumita kahit na mali ka. Iyan ang trading. Hindi ginagantimpalaan ng merkado ang walang pakialam ito sa iyong edukasyon, sa iyong posisyon sa trabaho, o kung gaano ka ka-confident sa social media, ginagantimpalaan nito ang pagiging consistent, disiplina, at kontrol sa panganib. Ito ay tulad ng poker na may halong chess, na may konting teorya ng kaguluhan, at isang pahiwatig ng emotional therapy. At kung sa tingin mo ay nakakabigla yan, mabuti. Dahil hindi ito dapat madali. Ito ay dapat manalo para sa ilan na nakakaintindi ng mga patakaran, hindi ka nagte-trade ng stocks. Nagte-trade ka ng pag-ugali. Narito ang nakakagulat, karamihan sa trading ay walang kinalaman sa stocks, forex, o crypto. Hindi ka talaga nagte-trade ng Bitcoin o Tesla. Nagte-trade ka ng reaksyon ng mga tao sa Bitcoin at Tesla, pag-isipan yan. Gumagalaw ang merkado hindi dahil sa sinasabi ng isang chart pattern, kundi dahil sa milyon-milyong emosyonal na tao na nagre-react sa takot, kasakiman, balita, FOMO, at caffeine. Bawat paggalaw ng presyon na nakikita mo sa iyong screen ay isang kwento, isang labanan sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta, sa pagitan kumpiyansa at pagdududa,
at ang iyong trabaho ay lumayo at sabihin, hindi ako narito upang maghula. Ako ay narito upang mag-react ng matalino, yan ang pagbabago, sinusubukan ng mga baguhan na hulaan kung ano ang mangyayari. Naghahanda ang mga profesional para sa kung ano ang maaaring mangyari at kumikita sa anumang paraan. Ang ilusyon ng kontrol.